Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Dating mambabatas at Bureau of Customs Chief na susubukang muling bumalik sa Kongreso ang ating mong makakasama ngayong umaga. Hindi pa ba siya nagsasawa sa mga kontrobersya? Let's welcome back to the program Rufy Biazon, ang atin hong tinitignang magiging Congressman uli. Thank you so much, Kuya. Basit, please. Let's get it straight. Bakit hindi Senate? Walang pera eh. Oh. Kung hindi kaya yung gastos ng isang senatorial campaign. So, May partido naman, di ba? pareho lang naman ang trabaho ng congressman at saka senator. So, congressman na lang. At saka balik yun na lang. Doon ako nagsimula. No? At yung aking mga kababayan, syempre, namimiss na daw nila ako. Pero wala na bang natitira si father mo na ubos na ba term ni father mo? Actually, pwede pa siya ng isa pang term. No? Kaso sabi naman niya, gusto na niyang mapagbigyan, no? Na makabalik ako doon sa distrito namin. So, hindi ba siya sabi na aangat siya ulit? Kasi former senator naman siya. Well, hindi naman siya nagsabi sa partido. Ganon din kasi sa ganong dahilan din. No? Nangangamba siya na kakapusin ang resources. No? Okay. So, hindi naman siya nagsabi na gusto niya maging senador. Pero was he invited? Well, willing naman siya kung siya ay kukunin ng partido, no? Kung i-enlist siya as one of its candidates. Willing naman siya. Of course, again, So, open naman siya doon. babalik doon sa question ng meron ba siyang sapat na resources. No? Okay. Pero Kasi inalok ba maganda siya? naman ang rating niya, no? Yes, I understand. Even if medyo naging concentrated lang siya sa Muntinlupa, pagka tinignan mo yung surveys, pumapasok siya na within striking distance. No? As opposed nga compared to other candidates na talagang bugbog sa advertisement na nasa ilalim pa rin ng survey. Yung father ko and even ako, no, pumapasok kami within striking distance without doing anything. Yun nga lang, alam namin pagdating ng kampanya, syempre medyo baka kapusing kami. Hindi namin masabayan yung ibang kandidato. So, walang pumausap sa father mo with regard to that or to you with regard to Well, may mga filling in the kumausap- list? May mga kumausap from different parties. No? With regard to other parties, sabi namin mananatili kami with LP. And doon naman sa partido, we also raised the concern of resources. Okay. So talagang pahinga muna ngayon si father mo. Pahinga, no? At although medyo may edad siya, pero pag makikita mo, very sharp ang mind. no? Tsaka hindi. Ang malakas katawan, pa eh. malakas ang katawan. Hindi mo akalaing 80 years old. And we were just, we met each other again. Magkasama kami sa isang affair. And mararamdaman mo naman, pati sa grip ng kamay. malakas Pagka pa nakikipag-shake hands, may grip pa rin. So ngayon, hindi siya, magbabakasyon muna siya ngayon. Oo, tutulong na lang daw siya sa akin sa kampanya. Okay. Tapos siguro, pagka may ibang pagkakataon na makapaglingkod, siguro doon na lang siya. Matagal-tagal tayo hindi nagkita. Dahil... Oo, naglaylo rin kasi ako ng matagal. Oo nga. Siyempre, concentrate on the private life after customs. Pero ngayon na ganito, naghahangad ulit bumalik sa public service, siguro you'll see more of me. Pero wala ka bang mga threat kasi? Kaya ka medyo naglaylo? Wala naman. Fortunately, pag lumabas na ako sa office as commissioner, Tumahimik na. tahimik na. So that's all they wanted, to get you out. Probably. Dahil Parang naman kasi doon sa ganyan, natural yan na pagka meron kang ginagawa doon sa bureau na maapektuhan ang status quo, talagang pagtutulungan ka. Ganun talaga yun. So you think na itong kaso na ikinakaso sa'yo, plunder din ba to? No. No. Di ba? Hindi ba ito plunder? Yun nga ang sinasabi ng iba bakit ba napakaliit na amount tapos parang bigla ka pang na-highlight. While meron namang iba na mas malalaking mga amounts ang sinasabi. 2 million ba pinag-usapan That was dito? the issue. Oo. Na sa PDAF. Bakit ba binulsa mo yun? Hindi ko naman binulsa yun. Yun ang sinasabi nila, di ba? Yun nga, itong mga pangyayari sa PDAF issue, sinasabi nga nung mga insiders and observers, there are different categories. Meron yung category ng willing participant, Yes.
meron namang category ng in a way parang victimized, no? Ibig sabihin nagamit ang mga pangalan. Paano ba nangyari sa'yo doon? Talagang may nagamit doon sa PDAF mo? Well, kasi ang proseso niya na official process ng PDAF, diba? Mga legislators, they recommend projects for funding. Yes. Na i-implement ng implementing agency. Hindi naman pondo kaya. dumediretso doon sa implementing agency. And sila yung may obligasyon na mag-implement niyan and follow proper accounting and auditing procedures. So doon ngayon nagkakaroon ng problema. Pero di ba Kasi you should also watch that? We are not part of the process. But you should also watch where it's going, di ba? Well, in my case kasi may mga na-implement na projects, no, sa district namin. Kaya nga ako na-re-elect ng 3 times kasi overwhelming ang implementation naman ng projects namin. Are you close to Napoles? I don't even know her. Personally, I don't know her. Nalaman ko na lang, actually, nalaman ko lang yung itsura niya when lumalabas-labas na sa media. No? So, may mga ganong category. No? Plus, meron pa yung category ng paulit-ulit. Ibig sabihin, maraming transactions. Meron namang iba na 1 time, 2 times na lumalabas ang participation ng NGO. So sa akin, siyempre, ang dyan, dahil on record, it is allocated to our district. So doon tayo naisangkot doon. But do you believe na naisahan ka talaga doon? Or medyo nalusutan kayo talaga doon? Well, forged yung papers eh. Okay. Those were not my signatures. Alright. So you were used doon? Sa akin, ilalaban ko na lang ito doon sa proper forum. No? Yun nga, nung lumabas yung issue na yun, dahil sa paniniwala ko, bilang commissioner at that time, di ba? A presidential appointee ako. I felt it was my obligation to the president na i-insulate siya from the issue. No? That's why bumitiw ako. Sa tingin ko, yun ang proper thing to do. No? May isyong ibinato sa akin. Although walang kinalaman doon sa pagiging commissioner ko, di ba? Exactly. At saka hindi, kung gano'n na klaro naman sa'yo na wala ka naman talagang kinalaman. Actually, yun ang dilema sa akin. Kasi ang mahirap dito sa ating bansa, gaya nun, mag-resign ka, isipin nila, umamin ka. No, hindi ako umaamin na hindi ko inaako yung kasalanan na yun dahil sa aking paniniwala, innocent naman ako dyan. Pero tingin ko yun yung tamang gawin eh. Diba? Kaya nga maraming nagpipreach ng delikadesa pero wala namang gumagawa nun eh. No, pero ang nagiging punto ngayon dito, alam natin din na merong tumatrabaho ng ganon. Kung ito yun eh, ang nakikita ko na bakit din ako nag-resign. One, I think it was the right thing to do dahil nakapwesto ako, merong issue sa akin, no? And sa akin, alam mo na may gumawa ng issue. Pangalawa, alam ko rin naman, pangalawa, alam kong hindi ako titigilan nito mga to dahil nararamdaman ko na the whole time na nandun ako na merong bumabanat sa akin. At may nag-umpisa na. Oo, may bumabanat sa akin ever since. Hindi ako titigilan. Pangatlo, madadamay si Presidente. Kasi ang lalabas niyan, tingnan mo tong Presidenteng to, akusado yung sarili niyang tao, parang pinapabayaan pa niya manatili sa pwesto. Di ba? Ganun yun eh. We've seen it in other appointees na inaakusahan. Yes. I understand that. Tinatamaan yung Presidente. I understand that. But you're also fond of war games. Di ba? Yes. I mean, is that how you fight your battle? I mean, let's face it. Yun ang gusto nila eh. I mean, you're giving it to your enemies. Pero kasi, to begin with, ever since nakaupo ako doon, it was a job na I was willing to let go anytime. Yeah, I understand that. But is that how you fight? I mean, kasi alam natin may bumabakbak sa'yo. Alam natin gusto ka nila pababain. Alam natin may tinatamaan doon sa ginagawa mo. You're doing reforms and alam natin merong hindi natutuwa. At you're certain na bakbak ito ng kalaban. Yes. Pagka yung mismong ganun na ginagawa nila, bumigay ka, matutuwa sila. Alam nila na every time, ganito lang gagawin natin. Gawin natin kagaya ginawa natin kay Rufy. Ever since naman, ganyan ang problema ng Commissioner of Customs. Kaya nga pag titingnan mo ang roster ng commissioners, may iiksi ang term eh. No? Yung successor ko, di ba?
bumitiw din. Sa kanya naman, because of political pressure within. No, that's part of it. Ako, I could withstand political pressure Sige, because ito ang I'm pinalitan mo, a no? veteran politician. Eh. Kaya ko yung, yung ganung bagay. Pero yung ginawa sa akin, na I think eventually magsasuffer ang family ko. I value my family more than anything else. No? So, like you said, no, ganyan ba sa gera? Pero sa gera may mga tactical retreat eh. Diba? And yung nabanggit mo about, for example, reforms na gusto kong mangyari noon, I can do it outside. I can do it from the outside. No? In fact, yun din ang sinasabi ko, na a commissioner by himself cannot do a true blue reform that would last. No? Pwedeng makapagawa ng mga temporary, mga window dressing. Pero kasi ang problema ng customs, it goes down to the system. And yung change ng system is what is needed. And you believe can that, do it from the outside. Yeah, but you believe that you have started something already, right? You have shaken them. Yes, I believe. As a matter of fact, you have started doing some system that you think will really work for the... Pero kasi yung effort ko as a commissioner, limited yun eh. No? Limited siya doon sa powers ng commissioner. And yung magagawa mo doon can be reversed. For example, I issue an order, customs memorandum order. The next commissioner can also issue a customs memorandum order na i-reverse yung ginawa ko. Pwede yun eh. So, kahit na nung nandun ako sa loob, ang sinasabi ko na hindi kaya lang ng commissioner by himself. No? And I've seen some sources ng difficulty na mariresolusyonan o masosolve through the law. So kaya yung pagbalik ko ngayon sa Congress, that's one of the main avenues na ipapursue ko. Yung nakita kong pangangailangan ng reform in the Bureau, gagawin ng batas. na kaya na gawin ng batas. Pero naniniwala ka ba na walang kwenta ang batas kung hindi may papatupad? Before you answer that, we'll pause for a break.